Kumusta kaibigan? Maligayang pagbabalik sa aking channel, kung saan marami kang matutunan at matutuklasan. Bago tayo magsimula, pakipindot na rin ang subscribe button para lagi tayong updated sa susunod na mga videos. At sa video na ito, ating malalaman at papanood ang isang footage ng magiting na SAF Commando na nagligtas ng maraming buhay habang nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Now sit back and enjoy. Ako nga po pala si Police Corporal Jefferson Bialba. Assign po ako sa unit ng Philippine National Police Special Action Force dyan po sa Kulosulo. Isa po akong survivor sa MV Meriday 3 na naturang insidente na patungo sa Kulosulo. Tandang-tanda ko pa po ng March 29 ng gabi na kami po ay magbiyahe patungo sa naturang lugar ng Sulo. Nang kami po ay nagbiyahe, ay umalis na po ang barko ng mga bandang alas 8 ng gabi. Kitang-kita mo pa yung mga pamilya na masasaya, magkakaibigan, magkakasama na nagbiyahe patungo sa bayan ng Sulo. Kagawian po kasi lahat ng passenger minsan ay nagpapahinga o di kaya matulog na lang upang sa ganon makapagpahinga rin sa biyahe. At ganon din po ako dahil sa sobrang pagod ko po sa araw na yon ay naidlip din po ako. Nang mga banda pong alas 10 ng 10:30 PM, nagising po ako dahil may naamoy po akong kakaiba. Nang pagmulat ko po ang aking mata, nakakita po akong napakakapal na usok na papalapit po sa amin. At nakita ko po yung mga tao na nagpanik na sila dahil hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Yung iba, tandang-tanda ko pa, tumakbo sa CR, dumapa na lang. Yung iba ay nagsitalunan na. At ako ay nung akmang tatalon din sa aking bed dahil nasa itaas po ako. Naalala ko po ang baril ko doon sa backpack ko na maliit. Kaya naisip ko po itong dalhin sana. Kaso nga lang, may nakita akong bata na hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kinuha ko po ito at hinagis ko po sa dagat. Kasunod po noon sana ay susunod na rin akong tatalon. Ngunit may umarang sa aking paa na hindi ko po alam yun. At ako po ay nadapa. Nung ako ay nadapa, doon na po ako nakalanghap ng napakadaming usok. Hindi na po ako nakahinga dahil na-choke na po ako. Sa mga sandaling yun ay parang nagbalik ba ang aking alaala. Alaalang masasayang sandali ng bata ako. Totoo pala yun na kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, parang maalala mo yung mga masasayang sandali ng bata ka ng mga ginagawa mo. Akala ko sa sarili ko noon ay katapusan ko na dahil sinabi ko sa sarili ko noon na baka oras ko na talaga to. At nung may sumigaw na ay tumalon na kayo dahil meron ng apoy. Papalapit ng apoy kaya tumalon na kayo. Kaya agad-agad kong pinilit ang aking sarili na tumalon sa dagat. At nang ako ay bumagsak sa tubig, hindi pa rin ako makahinga dahil may bumara sa aking lalamunan. At ilibay parang bato. Yun ay yung usok na napakakapal. At nang ako ay naubo, kunti akong nakarecover at nakahinga kunti. Napansin ko mga 10 meters ang layo sa akin ng barko dahil kahit nasusunog ito ay tumatakbo pa rin. Sunog na ang barko. Puno na po ng apoy.
Alam mo yung tipo na nakikita mo yung tao na pilit niyang gustong tumalon ka, kaso nga lang huli na dahil nasunog na siya. Ramdam mo yung iyak, hinagpis, yung sakit na nararamdaman nila yung mga taong masusunog sa mga sandali na yun. Ngunit may iyak ka na lang dahil wala ka na rin magawa, dahil mismo sa sarili mo ikaw rin ay nasa panganib na. Mga hindi pang kalayuan ay may narinig akong umiiyak at sumisigaw-sigaw. Naalala ko yung bata na hinagis ko. Agad ko itong linapitan at hinawakan. Ngunit pabigat na ng pabigat ng aking pantalon, kaya naisipan kong tanggalin ito upang sa ganon gumaan ang aking katawan. Naisip ko yung experience ko sa training ng SAP Commando. In-apply ko yun. Nirelax ko ang aking katawan, kinalma ko ang aking katawan, at nilaro ang tubig. Lumanghap ako ng maraming hangin upang sa ganon lumutang ako. Dahil alam ko sa aking experience sa waterborne namin sa komando na ang tubig alat, ito ay hindi ka basta-basta malunod dahil ito ay buoyancy siya kaysa sa tubig tabang. Kumbaga mas itutulak kang paitaas ng tubig alat o di kaya lulutang ka dahil ito ay gumagalaw siya. Kumbaga meron siyang current. Huwag mo lang talagang awayin ang tubig. Kaya ang ginawa ko noon, nirelax ko ang aking sarili upang sa ganun kumalma at makapag-isip ng kung anong gagawin. Nung ako ay nalalayan ko ang bata, nakita ko ang aking makasama na marami rin pala kaming nakatalon na magkakalapit. Yung iba umiiyak, yung iba nagdarasal na sana may darating na tulong. Sigaw kami ng sigaw ng tulong, ngunit walang lumalapit. Pinagmasdan ko ang paligid. Ito ay napakadilim na hindi mo rin maaninag ang mga kasama mo. Ni maski yung bata na inangkas ko ay hindi ko rin alam ang muka dahil ito ay sa sobrang napakadilim. Ngunit may nakita akong isang isla na may kunting ilaw-ilaw pa. Doon na ako nagkaroon ng pag-asa na naisip ko na hindi pa kami malayo sa lugar na kung saan matatao. Na ibig sabihin nun ay may pasilibidad pa kaming matulungan. Kaya sumigaw ako sa aking mga kasama na mga kasama, huwag na huwag kayong magpanig. I-relax nyo ang inyong sarili. Ikalma nyo ang inyong sarili para hindi kayo lulubog. Iwasan nyong magpagod para hindi kayo, iwasan nyong langoy ng langoy para hindi kayo mapagod. Dahil malapit lang tayo sa isla na kung saan maraming tao. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. May darating na tutulong sa atin. Kaya tiisin nyo, gawin nyo ang lahat upang sa ganon makasurvive kayo. Dahil walang ibang tutulong sa atin ngayon kundi ang ating mga sarili. Yun ang sinabi ko sa aking mga kasama na medyo malapit-lapit sa akin. Sa panahon ngayon ay wala akong ibang magawa kundi ang palakasin ang loob nila na sana may tutulong sa amin. Umabot po kami ng 2 oras sa dagat na palutang-lutang nang biglang merong barko na papalapit sa amin na medyo malayo pa. Ito ay nagpaputok po sila ng 3 beses na kung saan nangangahulugan na may aksidenteng nangyayari. Mas doon na kami nabuhayan ng pag-asa. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, papalapit ng tulong, kaya huwag kayong bibitaw. Gawin nyo ang lahat upang sa ganon makasurvive kayo. Yun ang aking payo sa kanila. At tila ba'y pinapalakas ko pa rin ang loob nila. Hindi nagtagal ay may isang mangingisdang lumapit sa amin. Agad kong kinarga ang bata na pasan ko.
Hinalalayan ko yung mga taong nasa paligid ko upang sa ganon mailapit sa bangka. Ngunit ang bangka na yun ay maliit lamang siya, kaya hindi rin kami kayang ikarga lahat. Kaya mas priority namin ang mga nangihina na o di na kaya talagang lumangoy. Kaya yung iba, linangoy ko sila at nilapit na lang sa bangka upang sa ganon na kahit papano